This video nga pala, ito yung nag-outing kami buong pamilya. Minsanan lang din naman to. So nag-outing kami sa isang resort sa Katiil. Nag-shortcut kami kaya nidaanan natin ang Aligwagwag Falls. Sobrang ganda. Pagdating namin sa resort, kumain na agad kami kasi sa totoo lang sobrang layo din talaga at sobrang nakakahilo yung biyahe mga mi. Ilang bundok ata yun. So quick tour ko muna kayo dito sa resort. In fairness, maganda, malinis at safe sa mga bata mga mi. Kaya recommended din talaga siya kahit medyo malayo. Sulit naman talaga. Kaya syempre, sa sobrang ganda ng pool nila, di mo na mapipigilan yung mga bagets, mga momshi. Agad-agad na talaga nagsiligo. At etong pamangkin ko kahit sa pool construction vehicles pa din ang nilalaro. At yung anak ko naman sa likod, ayan, enjoy naman siya sa ganyan. Takot kasi talaga sa tubig yan, kaya di siya masyadong malikot pag nasa pool. Napakalimitado pa nga ng galaw. Okay na din para mas safe mga mi. Nag-enjoy pa din naman siya. Pero kailangan talaga may mga nakatutok na mata sa kanila lagi mga mi kasi talagang delikado mga bata, diba? At ito naman aking bunso ay may lagnat. Kaya alam na alam niya na bawal siya maligo kaya may no ka talaga siya. Buti na lang talaga at ang daling kausap si Ira minsa. At eto naman ang view ng resort paggabi. Abala si mama sa pag-prepare ng ibang food habang ako naman abala sa pag-video. Nag-rent lang pala kami ng mga 2 rooms na malalaki dyan. Nakasya naman sa aming lahat. Pwede kang magluto, mag-ihaw, o kumpleto naman din naman talaga sila. At di na talaga tayo mahihirapan. Diyan naman, di ko malalim. Anong gitan niya ng kuya ko dyan? Gusto madalas pamaran. Joke lang. Sobrang nag-enjoy talaga ako sa outing na yan, mga momshi. Kahit syempre nakakapagod kasi maliit at malilikot pa ang mga anak ko kaya kailangan talaga mabantayan. Di ko naman may asa sa iba or maaasahan yun pa kasi halos lahat kami dyan busy at may kanya-kanyang ginagawa. Kaya laban lang tayo talaga mga momshi, diba? Nagmamadali na din talaga akong mapakain sila dyan kasi baka abutan ng antok. Sanay kasi silang maagang matulog. Pero after kumain, pinaglakat-lakad ko muna sila. Gusto ko kasing masulit din nila yung bakasyon kasi bukas uuwi na din kami. Minsan lang din kasi talagang makalabas yung mga anak ko, mga mi. Pili lang kasi talaga yung mga lakad na go ako. Nakakapagod din kasi minsan tsaka natatakot na talaga ako sa mga labas-labas na yan. Minsan kasi wala akong katuwang sa pagtingin-tingin sa mga bata. Kaya minsan mas gusto ko sa bahay na lang. Pero yung mga ganitong outing na pamilya lang, di masyadong madaming tao, ay okay sa akin. Siyempre para sa mga bata, kaya minsan dapat taste-taste din. Sobrang nagustuhan ko nga ang palaruan ng mga bata. Sobrang nag-enjoy si Ira since di naman siya pwedeng maligo sa pool kaya madalas dun siya nililibang. Kinaumagahan nga, mas lalo ako nagandahan sa resort. Biglang parang gusto kong yumaman at bilhin yung resort. At dun na tumira. Baka naman, Lord. Na-imagine ko yung pagising mo, ganito kaganda at kasarap ang hangin. Ay, minsan talaga ang sarap din maging mayaman. Pero di naman yan imposible. I-manifest natin yan mga momshi. Gising na din pala mga bata at sobrang kulit na nila dyan. Gusto na kasi nilang magpunta sa dagat. Alam niyo naman, mga mi talagang paborito ng mga bata ang maglaro sa buhangin. Pero di pa kasi pwedeng maligo, sobrang layo pa ng dagat, yung tinatawag nilang low tide. At di naman kasi pwedeng bumaba sila dun at walang magbabantay kasi busy kami lahat para ma-prepare yung breakfast. Kaya nilaro-laro na muna namin sila para malibang. Maganda din daw kasi maligo sa pool kasi mainit yung tubig. Pero si Ori ayaw naman maligo sa pool pag di ako kasama. At di rin ako pwedeng maligo kasi walang magbabantay kay Ira. Busy pa kasi sila mama at yung iba sa pag-prepare at pagluto ng breakfast. Madaling araw pa nga lang malengke na sila sa pinakalungsod ng Katiil. Kaya sobrang fresh na mga nabiling ng laman ng dagat. Kaya habang nag-aantay ng breakfast yung iba, yung mga kapatid ko, kasama mga anak nila ay ayun nagsiligo na sa pool. After nga pala naming mag-breakfast, ayan at dinala na namin sila sa tabing dagat mga momshi. Tuwang-tuwa naman ang mga magpipinsan.
Hinayaan lang namin silang maglaro sa buhangin para ma-enjoy nila yung bakasyon na to. Tingin ko sobrang nag-enjoy din naman talaga. Ito nga pala ang view ng resort mula dito sa dagat. Ayan. Medyo mataas siya. Mataas talaga, hindi medyo mga momshi. Magtatanghali na din yan mga momshi, kaya after ng tanghalian ay uuwi na din kami kasi medyo malayo pa nga at ayaw naman naming abutan ng dilim sa daan at hindi nga rin namin masyadong kabisado yung daan, pabundok pa naman yun. Nakakaawa nga si Ira, nakatingin lang talaga siya sa amin habang naliligo. Habang si Ori, ayan, pipinsan nila halos ayaw na umalis.
Halos di mo mapaahon sa pool yung mga bata. Actually, pati matatanda. Kaya nung nagsialisan na kami sa pool, sinunod na namin agad ang pananghalian para makauwi na kami. Pero eto habang kumakain ay nagkukulitan pa ang iba, nagkwentuhan at nagmamaritisan. At yung iba naman ay nagbibihis na din. Kaya eto, habang inaantay pa matapos ang lahat, naglaro-laro muna kami ng mga bata at nilibang ko muna sila. Di na nila ako pinatulong sa pagligpit kasi kailangan kong ang bantayan ng dalawa. Pinatapos ko nga muna si Mama sa ibang ligpitin dyan bago ako kumain kasi inaanday ko muna si Mama para siya na muna magbantay sa mga bata. At eto pala yung tanghalian ko, sobrang sarap kasi sobrang fresh nila ito nabili. After kumain ng lahat, nagprepare na kami para makauwi. Pero tong dalawang magpinsan na to, humihirit pa talaga dito at madami daw koy na isda. At marami nga naman at sobrang ganda. Maya-maya lang din ay tinawag na namin sila for family picture. Yun lang mga momshi. Bye!